The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If you were not born, where do you think you are? If you were not born, where do you think you are? Hello? Ano sagot? Wala. Wala. Kung hindi kayo pinanganak, wala tayong pag-uusapan. Wala kayong kwento. At sa ayaw at sa gusto nyo, pag wala kayong kwento, wala kayong kwenta. You have to be born to have a story, whether you like it or not. You have to be born to have a story. Today we are commemorating the birthday of Mary, the Mother of God. Why do we commemorate the birth of Mary? Because of her role. Because of her role as the Mother of God. Kung wala namang relasyon si Maria kay Jesus, hindi natin siya pag-uusapan. Wala siyang halaga. The second point is that the meaning of life will always depend on our relationship with our God. Because at the end of everything, we will be forgotten. Don't entertain the thought that the world will grieve when you die. Hindi totoo yun. Ang malungkot na kwento, na kung saan pag ikaw ay nagtatrabaho, nagpapakamatay ka sa trabaho mo, pag namatay ka, pagkatapos sa 1 linggo, may kapalit ka na. Lahat ng gamit mo, itatapon na. At sabi nga, maging ang tropeyo mo, malalagay yan sa basurahan. Di po ba? Yung mga anak nga pag namatay ang nanay, meron ba sa inyo nagsuot ng damit ng nanay nyo? Wala. Pinapamigay ninyo. Dinodonate ninyo. Bago nyo itapon. Di po ba? Because stories is for ourselves in relation to. In relation to. Mga minamahal na mga kapatid, anong kabaliktaran? Anong kabaliktaran? Pinagpapasalamat natin ang kapanganakan ni Maria dahil siya ang nagluwal sa Diyos na nagkatawang tao. Tama po ba? Anong kabaliktaran? Ang kabaliktaran ay sinabi ni Jesus kay Judas, sana di ka na lang pinanganak. Sana
di ka na lang pinanganak. Yun ang malungkot na kwento. But how many among us would regret that they were born? As if kasalanan ng mundo na sila ay mahirap. Hindi. What you do with your life are product of your choices. Kahit gaano kabuti ang inyong mga magulang, kahit gaano kalaki ang pagmamahal, kung hindi kayo marunong sa buhay, magdudusa talaga kayo. Hindi po ba? Kung ano ka man ngayon, ano ang iyong kalalagayan, ang iyong pagluha, ang iyong pagtawa, ang iyong kabiguan, ang iyong tagumpay, yan ay desisyon mo. Desisyon mo yan. Kung saan, ang iyong pananalig ay sabi nga sa unang pagbasa, ay magdadala sa iyo sa iyong kasinuhan. Anong sinasabi sa unang pagbasa? Walang sino mang maliit sa mata ng tao ay maliit sa mata ng Diyos. Gaano man kaliit ang bayan na ito sa mata ng tao, itinangi ito ng Diyos sapagkat sa sadyang dyan sa bayang yan nakalaan kung saan ang ina ng magiging tao ay iluluwan. Mga minamahal na mga kapatid, marami tayong hindi naintindihan at marami marahil hindi natin maintindihan. Pero dalawang bagay ang tinuturo ng mahal na Birhen sa atin. Unang-una, she ponder on it. Ano ibig sabihin? Kung hindi niya naintindihan, hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagtatantrum, hindi siya nagwawala, pinagninilayan niya ito. At maganda pong ipaalala ito sa lahat, na sana, bago tayo magwala, bago tayo magreklamo, pinagninilayan natin ang nangyayari sa ating buhay. Bakit ba ako napunta dito? Bakit ba ako nasadlak dito? Ano ba ang aking ginawa noon? Ano ang aking natutunan? Only when we contemplate, it will bring ourselves into a higher perspective by transcending our experiences. Lahat naman may karanasan, pero hindi lahat may natututunan. Di po ba? Magandang pagtunan ng pansin yun. Lahat ay may karanasan, pero hindi lahat may natututunan. Sino yung natututo? Yung nagninilay. Yung nagtatanong, ano kaya ang tinuturo ng buhay sa akin ng karanasang ito? Pare-parehas naman tayong nauulanan. Pare-parehas tayong naiinitan. Iisang lupa ang ating hinahakbangan. Pero bakit yung iba masaya? Yung iba ay malungkot? Dahil meron silang natututunan. Pinagninilayan nila. Kaya kung ano man ang kailang hinihingi, bunga yan ang kailang pagninilay. Kung hindi man maintindihan, nagtatanong, how can this be? Kahit si Maria, hindi niya naintindihan. But at the end, she submitted herself to God. Be it done to me according to your word. Bakit? Alam niya, hindi nanloloko ang Diyos. Alam niyang hindi nagkakamali ang Diyos. Ikalawa, she always point her finger to Jesus. Nung nagmilagro, nagpakita ng kababalaghan ang Diyos sa Cana, anong ginawa ni Maria? She pointed her finger to Jesus, saying, do whatever He tells you. Do whatever He tells you. Kung hindi mo natatanto, ano kaya ang dapat kong gawin dito? Then you think, ano kaya ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Do whatever
He tells you. Dalawang bagay. Learn to ponder and point your finger on God. My dear friends, matatapos tayo. Namatay si Maria, mamamatay tayo. Namatay si Jesus, mamamatay tayo. Marahil pagkatapos ng ating kamatayan, ang tanong lamang ay, aakyat ka ba sa langit o bababa ka sa impyerno? Yun lang naman ang tanong, hindi po ba? Kaya nga, habang tayo ay buhay, patuloy tayong inaanyayahan. Huwag nating sayangin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Minsan, meron daw nagrereklamo sa Diyos, Lord, alam ko makapangyarihan ka. Pero, bakit hinahayaan mo na may ganitong sakit? Bakit mo hinahayaan na may ganitong karamdaman? Kaya mo namang gumawa ng gamot. Kaya mo namang, sabi nga ay, lumikha ng tao na makakadiscover. At paano daw siya sinagot ng Diyos? Ang sabi daw ng Diyos ay, nilalang ko na, kaya lang nilaglag ng ina. Hello? Nilalang ko na, kaya lang nilaglag ng ina. When we don't value life, we are the one who loses. Kaya nga, magandang itanong yun eh. Masaya ka ba sa buhay mo? Masaya ka ba sa mga kaibigan mo? Masaya ba ang mga kaibigan mo sa iyo? Ang ikatlong punto ay, ikaw ba, pinagpapasalamat mo ba sa nanay ng iyong kaibigan, siya'y hindi nilaglag? Dahil kung yan ay nilaglag ng kanyang nanay, wala kang kaibigan. Tama po ba? Kaya nga pag may birthday ng kaibigan, na kung saan, happy ka sa kanya, ang pinapasalamatan mo ay nanay niya. Bagamat maraming nanay ang lumuluha. Di po ba, no? Na kung saan nung ikaw'y pinanganak, cute na cute ka. Di ba? Lahat ng baby pag pinapanganak, cute eh. Nag-uunahan ang mag-asawa kung sinong kamukha. Di po ba, no? Pero pag nagsisimula na itong dumumi, umiiyak, napupuyat ka na, ano sabi ng nanay? Tabunan ko kaya ng una ng mukha nito. Di ba? Kasi hindi na cute. Minsan may nangumpisal. Sabi niya, nung maliit pa ako, Father, sinisigawan ko nanay ko na hindi niya ako mahal, na siya'y sinungaling, na siya ay mali. At kung ano-ano sinasabi ko sa nanay ko, galit ako. Tapos maya-maya biglang umiyak. Sabi ko, ba't ho kayo umiyak? Sabi niya, nanay na po ako ngayon. Lahat ng sinabi ko sa nanay ko, sinasabi sa akin ng anak ko. Pinapaluha mo ang nanay mo noon, lumuha ka ngayon. Di po ba? Pero sa lahat ng nanay, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Sadyang may puso ang Diyos sa mga nanay. Ano man ang pinagdadaanan ninyo, manalig ka, sapagkat ang Diyos ay may puso sa mga nanay. Inuulit ko, pinagdiriwang natin ang birthday ni Maria dahil kung walang kwento, walang kwenta. Ang halaga ng kanyang birthday ay dahil siya ang nanay ni Jesus. Dalawang bagay ang paalala. Learn to ponder and point our fingers to Jesus. And fourth, do not forget your mother. Do not forget your mother. In your success, in your pains, whatever your story, it because
you have a mother who bore you in her womb. Amen. Kung wala kang nanay, wala ka dito. Kung wala kang mother-in-law, ay na yan naman, mother-in-law na naman. Wala kang asawa. Di po ba, ano? Ba't inaaway mo ang iyong biyanan kung mahal mo ang iyong mister o misis? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ang buhay ay package deal. Huwag mong kakalimutan yan. Pag pinanganak ka, kasama ang karanasan. At anuman ang karanasan, sa iyong pagninilay, sa iyong pananampalataya, yan ang magdudulot ng sabi nga, meaning, kahulugan ng iyong buhay. Nagpapasalamat tayo sa mahal na Birhen dahil kung wala siya, wala tayong Jesus. Nagpapasalamat tayo, pinanganak siya. Kaya, pwede ba nating kantahan ang happy birthday si Mama Mary? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa mga nanay, huwag kakalimutan ito. Mahirap maging nanay. Pero ang puso ng Diyos ay palaging nakatuon sa mga ina. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.